tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking bodega ng pinakamalaking online retailer sa Russia ang matagumpay na tinamaan ng Ukrainian long-range drone sa Ural Mountains, mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa border ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal, malinaw na ipinapakita ng pag-ataking ito ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine na maabot ang mga estratehikong pasilidad sa loob mismo ng teritoryo ng Russia na nagdudulot ng matinding pangamba sa Moscow. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na nagliyab ang bodega ng kumpanyang Wildberry sa Yekaterinburg, ang ika-4 na pinakamalaking lungsod sa Russia, matapos itong tamaan ng mga drone. Ayon kay Regional Governor Denis Pasler, 3 drone ang tumama sa bubong ng pasilidad. Agad namang inilikas ang humigit kumulang 800 manggagawa mula sa bodega at sa kabutihang palad ay walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sa kabila ng malaking sunog, inihayag ng pamunuan ng Wildberries na karamihan sa mga paninda sa loob ng bodega ay hindi naman malubhang na pinsala. Mas magaan ang naging pinsala rito kumpara sa sinapit ng mahigit 10 iba pang bodega ng kumpanya na nauna umanong tinarget at malubhang napinsala o tuluyang natupok sa mga pag-atake nitong mga nakaraang linggo na nagdulot ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkalugi sa ekonomiya ng Russia. Ang distansya ng pag-atake sa Yekaterinburg na mahigit 2,000 kilometro ay nagpapatunay sa lumalawak na saklaw ng mga drone ng Ukraine. Noong nakaraan, nagawa na rin nilang targetin ang isang oil refinery sa kanlurang Siberia na mahigit 2,500 kilometro ang layo. Ipinapakita ng mga operasyong ito na maging ang mga kritikal na infrastruktura sa malalayong bahagi ng Russia ay maaari nang maabot ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang patuloy na paggamit at pagpapaunlad ng makabagong teknolohiya sa drone ay naging isa sa pangunahing sandata ng Kyiv upang tapatan ang mas malaking puwersang militar ng Russia sa nagpapatuloy na digmaan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili nitong mga long-range drone, nagagawa ng Ukraine na magsagawa ng mga ganting atake nang hindi lubos na umaasa sa mga limitasyong kaakibat ng paggamit ng mga armas na ibinibigay ng mga kanluraning alyado nito. Dahil sa tagumpay ng kanilang programa, umani ng pandaigdigang interes ang teknolohiya sa drone ng Ukraine. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa larangan ng drone ang Kyiv sa 9 na bansa, habang 15 iba pang bansa ang kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa mga katulad na kasunduan. Ipinapakita nito ang lumalaking pagkilala sa kakayahan ng Ukraine sa makabagong pakikidigma. Bilang tugon sa tumitinding banta, pinangunahan ni Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang isang pagpupulong ng Security Council ng bansa. Sa kanyang pambungad na pahayag na ipinalabas sa telebisyon, binigyang diin ni Putin ang pangangailangan para sa karagdagang mga hakbang upang palakasin ang proteksyon ng mga kritikal na infrastruktura. Bagamat hindi siya nagbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa planong ito, samantala patuloy na nananawagan si Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky para sa mas mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa kanilang bansa. Partikular niyang tinukoy ang pangangailangan para sa mas malalakas na air defense system upang harangin ang mga ballistic missile ng Russia na patuloy na tumatama sa mga sibilyang lugar habang nahaharap ang Ukraine sa kakulangan ng mga American-made Patriot interceptor missile. Inihayag din ni Zelensky na kasalukuyan ng isinasagawa ang isang magkasanib na programa sa Europa para sa pagbuo ng anti-ballistic defense system. 10 bansa ang aktibong nakikilahok sa pagbuo ng isang anti-ballistic shield upang maprotektahan ang kontinente. Ang hakbang na ito ay bunsod ng lumalaking pagkabahala sa Europa hinggil sa posibilidad na lumawak pa ang mga ambisyon ng Moscow lampas sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Ayon kay Zelensky, may kakayahan ang Ukraine na gumawa ng sarili nitong anti-ballistic missile at launcher, habang ang mga kasosyong bansa naman ang maaring magbigay ng mga kinakailangang bahagi tulad ng radar at sensor. Inaasahang magdadala ang proyektong ito ng malaking benepisyo sa seguridad ng buong Europa sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang matibay at modernong depensa laban sa mga banta mula sa himpapawid. Bukod sa pagpapalakas ng depensang panghimpapawid, abala rin ng Ukraine sa pagmamanupaktura ng sarili nitong mga ballistic missile na maaaring gamitin laban sa mga target sa loob ng Russia. Sinabi ng Pangulo na ang mga paunang pagsusuri ay nagpakita ng napakalaking potensyal ng mga bagong sandatang ito
at kailangan na lamang itong gawing ganap na handa para sa aktwal na operasyon upang magamit sa pagtatanggol sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa silangang bahagi ng Ukraine. Patuloy na nakararanas ng matinding presyur ang mga tropang Ukrainian sa harap ng labanan habang sinusubukan ng mas malaking hukbo ng Russia na makabasag sa kanilang depensa. Ayon sa mga kanluraning eksperto, ang mabagal na pag-abante ng mga puwersang Ruso ay kapalit ng napakataas na bilang ng mga nasawi at nasugatang sundalo. Dahil sa lumalalang labanan, sinimulan na ng pamahalaan ng Ukraine ang paglikas sa mga bata mula sa Kramatorsk, isa sa 4 na pangunahing lungsod sa rehiyon ng Donetsk. Ang lungsod na ito ay bahagi ng tinatawag na Fortress Belt na nagsisilbing pangunahing linya ng depensa upang pigilan ang layunin ng Moscow na tuluyang makontrol ang buong industrial na sentro at puso ng silangang Ukraine. Ang Fortress Belt ay binubuo ng 4 na malalaki at mahigpit na ipinagtatanggol na lungsod na umaabot sa humigit kumulang 50 kilometro ang haba. Ang estratehikong linyang ito ang naging mahalagang hadlang sa mabilis na pag-abante ng mga puwersang Ruso sa Donetsk. Kung babagsak ang linyang ito, malalagay sa matinding panganib ang mas malawak na teritoryo, kaya naman ginagawa ng militar ng Ukraine ang lahat upang mapanatili ang kontrol dito. Kinumpirma ni Vadim Felashkin, pinuno ng Regional Military Administration ng Donetsk na mahigit 800 katao, kabilang ang 71 bata, ang matagumpay na nailikas patungo sa mas ligtas na mga lugar sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Ipinapakita ng malawakang paglikas na ito ang lumalalang banta sa kaligtasan ng mga sibilyan habang patuloy na papalapit ang labanan sa kanilang mga pamayanan. Upang mapabagal ang pag-abante ng mga tropang Ruso at gambalain ang kanilang mahahalagang linya ng supply, patuloy na nagpapadala ang militar ng Ukraine ng mga mid-range strike drone. Ginagamit ang mga tactical drone na ito upang targetin ang mga convoy ng mga sundalo, malalaking imbakan ng bala at kagamitang militar ng Russia sa likod ng frontline at na nagbibigay ng mahalagang panahon para sa depensa ng Ukraine. Ipinahayag din ni Zelensky na nakipagpulong siya sa bagong hirang na punong commander ng sandatahang lakas ng Ukraine na si Major General Mikhailo Drapati. Sa pulong na ito, nagkaroon umano sila ng malinaw na kasunduan kung paano pa mapapalakas ang depensa ng bansa sa rehiyon ng Donetsk, bagamat walang ibinahaging partikular na detalye sa publiko upang mapanatili ang seguridad ng mga operasyon. Sa kabilang dako, iniulat ng kagawaran ng depensa ng Russia na matagumpay nilang binaril ang 203 drone ng Ukraine sa magdamag na labanan. Bukod dito, sinabi rin ng Moscow na tinarget nila ang 31 cargo vessel at 3 tugboat sa Black Sea na di umano'y ginagamit para sa mga operasyon ng militar ng Ukraine, gamit ang kanilang mga Geran 4 drone at Iskander ballistic missile. Samantalang hindi rin tumitigil ang Russia sa pag-atake matapos itong maglunsad ng 147 long-range strike drone sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa hilagang rehiyon ng Sumy, isang drone ng Russia ang tumama sa isang mataong palengke na nagresulta sa pagkakasugat ng 10 katao. Nakaranas din ng matinding pinsala ang mga tirahan at ilang bahagi ng transport infrastructure sa kabisera ng rehiyon. Ang walang humpay na palitan ng mga drone at missile ay nagpapakita ng isang bagong yugto ng digmaan kung saan malaking bahagi ng takbo ng labanan ay idinidikta ng teknolohiya. Habang patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang kakayahan nitong gumawa ng sariling mga armas, nananatili namang nakalantad ang mga sibilyan sa matinding pinsala at patuloy na banta sa kanilang kaligtasan sa magkabilang panig ng digmaan. Isang matinding tensyon ngayon ang namamayani sa pagitan ng Russia at Germany matapos opisyal na magsalita ang Moscow hinggil sa natagpuang drone na may dalang pampasabog malapit sa isang eroplano ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Germany. Itinanggi ng Russia ang anumang kinalaman dito at tinawag ang insidente na isang isinasadulang provokasyon na naglalayong sirain ang kanilang imahe sa buong Europa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Embahada ng Russia sa Germany, ang paglitaw ng drone na ito ay walang iba kundi isang malisyosong palabas. Binigyang diin ng pamahalaang Russia na ang naturang insidente ay sadyang binuo upang paglingkuran lamang ang interes ng Ukraine at ng mga politikong Europeo na nagnanais ng patuloy na militarisasyon. Agad nitong nakuha ang atensyon ng pandaigdigang komunidad dahil sa banta ng mas malawak na hidwaan. Sa kanilang pahayag noong ika-7 ng Agosto, hayagang sinabi ng Russia na ang mga akusasyong ipinupukol laban sa kanila ay ganap na walang sapat na ebidensya.
Iginiit ng embahada na ang tunay na panganib na kinakaharap ng Germany sa kasalukuyan ay hindi ang tinatawag na mga hybrid na pag-atake mula sa Russia, kundi ang sarili nitong mga pinuno na tila naghahanda ng bansa para sa isang hindi maiiwasang digmaan laban sa Moscow. Bukod dito, ipinahayag din ng panig ng Russia ang kanilang matinding pagkabahala sa lumalalang alon ng sentimentong anti-Russia sa Germany. Ayon sa kanila, ang ganitong mga artificial na krisis ay ginagamit lamang upang udyukan ng publiko na sumuporta sa mas agresibong patakarang militar. Ang reaksyong ito ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na dati nang may matinding hidwaan. Upang mas maunawaan natin ang pinagmula ng sigalot na ito, balikan natin ang mga detalye ng insidente. Noong 5 ng Agosto, nyanig ang Leipzig-Halle Airport sa silangang bahagi ng Germany matapos matagpuan ang isang kahina-hinalang drone sa mismong runway. Ang drone na ito ay natuklasang may nakakabit na aktibong pampasabog at nakaposisyon ng napakalapit sa isang Ukrainian An-124 transport aircraft na nakaparada roon. Dahil sa matinding banta sa seguridad, agad na nagdeklara ng alerto ang pulisya ng Germany sa buong paliparan. Isang espesyal na robot para sa pagdisarma ng bomba ang mabilis na ipinadala sa lokasyon upang in-neutralize at tuluyang wasakin ang nasabing drone. Ang mabilis na pagtugon na ito ay naglalayong maiwasan ng isang malaking sakuna na posibleng kumitil sa buhay ng maraming manggagawa at sumira sa pasilidad. Ngunit hindi lamang doon nagtapos ang kaguluhan sa paliparan. Sa kasagsagan ng operasyon laban sa drone, isang cargo plane ng sikat na kumpanyang DHL ang napilitang magkansela ng paglapag. Ang eroplano ay mabilis na nagtaas ng altitude upang iwasan ang panganib. Subalit sa kasamaang palad ay nakabangga ito sa isang hindi pa natutukoy na bagay sa taas na 400 metro habang ito ay may layong 6 na kilometro mula sa runway. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring makalapag ng ligtas ng nasabing DHL cargo plane sa lungsod ng Hanover, bagamat nagtamo ito ng ilang bahagyang pinsala sa katawan ng eroplano. Ang sering ito ng mga kakaibang pangyayari sa loob lamang ng isang araw ay nagdulot ng malaking takot at pagkabahala sa mga awtoridad ng Germany hinggil sa kaligtasan ng kanilang himpapawid at sa kahinaan ng kanilang mga depensa. Bilang tugon sa lumalalang sitwasyon, agad na nagpatawag ng isang emerhensiyang pulong ang pinuno ng koalisyon sa Germany na si Friedrich Merz kasama ang Federal Security Council. Ang pulong na ito ay naglalayong suriin ang mga seryosong butas sa seguridad ng bansa na nabunyag dahil sa insidente. Ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan ay nagpapakita kung gaano kaselan ang usaping ito para sa pambansang depensa. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nag-iimbestiga ang mga awtoridad ng Germany upang matukoy kung saan nanggaling o sino ang nagpalipad ng naturang drone. Bagamat wala pang formal na konklusyon ang mga investigador, mabilis nang gumulong ang mga politikal na akusasyon. Maraming sektor sa loob ng Germany ang naniniwalang may mas malalim na sabwatan sa likod ng pag-atake na naglalayong maghasik ng takot sa bansa. Kabilang sa mga unang nag-akusa sa Russia si Roderich Kiesewetter, isang kilalang miyembro ng Parliamentary Intelligence Committee ng Germany, kasama si Oleksiy Makeyev, ang kasalukuyang ambasador ng Ukraine sa Germany. Hayagan nilang inakusahan ng Russia bilang utak sa likod ng mapanganib na operasyong ito. Ayon sa kanila, ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Moscow na guluhin ang mga kaalyado ng Ukraine. Ang mga akusasyong ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding debate sa publiko. Ayon sa mga kritiko, ang mabilis na pagturo sa Russia ng walang hawak na konkretong ebidensya ay maaring magpalala lamang sa sitwasyon. Gayunpaman, iginiit ng mga opisyal ng Germany at Ukraine na ang pamamaraan ng pag-atake ay tugma sa mga nakaraang operasyon ng paninira na iniugnay sa mga ahente ng paniktik ng Russia sa Europa. Samantala, isang magkasanib na investigasyon ng pahayagang Süddeutsche Zeitung at mga istasyon ng radyo at telebisyon na NDR at WDR ang naglabas ng mga kagimbal-gimbal na detalye. Ayon sa kanilang ulat, ang Ukrainian An-124 aircraft na pinuntirya ng drone ay may kargang mga balat kagamitang militar mula sa France patungong Leipzig. Ang mga kargamentong ito ay nakatakda umanong ihatid sa isa pang lihim na lokasyon para sa mga operasyong kaugnay ng digmaan. Ang ulat ng media ay nagbunga ng karagdagang tanong kung paano nalaman ng mga nagpatakbo ng drone ang tungkol sa sensitibong kargamento ng eroplano. Kung mapatutunayan, nangangahulugan ito na mayroong seryosong pagtagas ng impormasyon sa panig ng militar ng Germany o ng mga kaalyado nito. Ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan at pangamba sa mga opisyal na nangangasiwa sa seguridad ng mga operasyong militar sa bansa.
Mas lalo pang naging kahina-hinala ang sitwasyon nang lumabas ang mga detalye mula sa isang kumpidensyal na ulat ng pulisya na nakuha ng media. Ayon sa ulat, ang pampasabog na nakakabit sa drone ay isang uri ng military-grade na pampasabog na may napakataas na lakas ng pagsira at hindi isang ordinaryong gawang bahay na bomba. Ipinapakita nito na ang pag-atake ay pinaghandaan ng isang organisado at may kakayahang grupo. Bukod dito, natuklasan din na ang sistema ng seguridad ng Leipzig-Halle Airport ay ganap na nabigong makita o matukoy ang pagpasok ng drone sa kanilang nasasakupan. Naniniwala ang mga investigador na ang drone ay sumailalim sa mga espesyal na modifikasyon upang makaiwas sa radar at iba pang mga sistema ng pagmamanman ng paliparan. Ito ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng teknolohiyang ginamit sa naturang sabotahe. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ng pamunuan ng paliparan ng mga ulat na ang eroplano ng Ukraine ay may dalang mga bala o pampasabog nang mangyari ang insidente. Ayon sa kanila, walang anumang mapanganib na kargamento ang lula ng eroplano sa mga oras na iyon. Ang pagpapabulaan na ito ay naglalayong pakalmahin ang publiko at maiwasan ang espekulasyon na ang paliparan ay naging isang aktibong target ng digmaan. Sinigundahan din ito ng ulat mula sa ahensyang DPA kung saan kinumpirma ng mga opisyal ng Ministry of Interior ng Germany sa isang pulong kasama ang Defense Committee na walang nakitang sandata sa loob ng eroplano. Ang magkasalungat na impormasyon sa pagitan ng media at ng gobyerno ay lumikha ng kalituhan kung saan marami ang nagtatanong kung sinusubukan lamang ba ng pamahalaan na pagtakpan ang tunay na panganib. Mahalagang tandaan na ang Leipzig-Halle Airport ay hindi isang ordinaryong paliparan. Ito ay itinuturing na isang kritikal na infrastruktura at pangunahing hub para sa transportasyong militar ng Germany at ng mga kaalyado nito sa NATO. Dito rin pansamantalang nakabase ang Antonov Airlines ng Ukraine matapos masira ang kanilang sariling base sa Kyiv dahil sa patuloy na labanan, kaya naman napakahalaga ng seguridad nito. Sa pagtatapos, ang insidenteng ito ay nagiiwan ng malaking hamon sa seguridad ng buong Europa habang patuloy ang digmaan sa Ukraine. Sa gitna ng palitan ng mga akusasyon sa pagitan ng Russia, Germany at Ukraine, nananatiling mataas ang tensyon at banta ng sabotahe.